Latest update ngayon kay Catherine Camilon. Isang babae nakita umano si Catherine na wala na ito. Sa pangalawang pagkakataon, nag-post ulit ito patungkol sa pagkawala ni Catherine Camilon, ang beauty queen contestant at teacher sa Batangas. Ayon sa kanya, nakita daw niya sa vision cards niya na meron itong pagluluksa. Ibig sabihin daw, maaring wala na daw si Catherine. Nakita din umano na nalungkot ang person of interest sa mga ginawa nila kay Catherine. Narito ang kanyang post sa kanyang social media account. Second reading about Miss Camilon. Ibubuod ko na lang kasi alam naman kung sino prime suspect o mga person of interest. Paikliin ko na lang. Sad to say, lumabas sa vision cards ko is may pagluluksa. Ibig sabihin, maaring wala na nga si Miss Catherine. Nalungkot din yung person of interest sa mga ginawa nila kay Miss Catherine pero nanaig pa rin yung kasamaan sa puso niya. I mean yung lalaki. Tama, may mga kasabwat. So alam nyo na kung sino. At lumabas din is, dalawa yung pinaka-suspect plus one pang lalaki na kasabwat na tila malapit doon sa person of interest o suspect. Dalawang lalaki na nagbabantay sa vision ko. I sense nga nasa custody nung driver si Miss C. Nasagap ko din na parang yung babae mismo ang nagde-dictate sa lahat o nagbibigay ng trigger na para gawin yung di dapat. Yung lalaking nakakap na siyang lagi kong nakikita sa vision ko. I sense sa kanya ipinahabilin si Miss C. Parang ito yung driver daw nakita dun sa pagdukot kay Miss C. Iyon yung lagi kong nakikita sa vision, yung aura nung taong yon. Alam niyo sa kabila nung nangyayari sa kanya, naisip pa rin ni Missy ang kanyang karir. Yung mga pangarap niya sa buhay. Magi-start na sana siya ng new life pero huli na dahil nakaplano na gawan siya ng masama. Yan yung nasagap ko. I hear the word, I can't stand it anymore. Maaring ito yung sinabi ni Missy dun sa person of interest nung di pa nangyayari ng pagkawala ni Missy. Saan makikita? Sad to say, parang may pagkakahalintulad dun sa nangyari sa seaman na si Marnel Bulahan. May madadaan ng palayan muna bago makarating sa kakahuyan. Yung may mga halaman, may puno, madadamo, umalayo talaga sa kabihasnan. I hope not. I hear a voice. Parang 2 to 3 weeks lang siya dun sa parang warehouse na parang bahay na bato. I hear na parang Chinoy yung may-ari na inukupahan nilang tila warehouse. Overall, kaya ginawa yun kay Missy dahil din sa pera. I sense dahil sa support na ginagawa sa kanya o pabor sa kanya mula sa taong person of interest o suspect. Yun yung nasagap kong vibration sa case na ito. I heard, utang na loob mo buhay mo sa akin. Yan yung narinig ko mula dun sa taong may hawak kay Missy. Parang nagkakaroon ng interest yung lalaki. Sa madaling salita, ililigtas yung buhay ni Missy o pinatagal lang muna bago gawin yung plano. Yan na lang yung masasabi ko. #betrayal dahil ipinagkanulo siya sa masama dahil sa nagdiktador o trigger. #words of harassment dahil may panghaharas na ginawa sa kanya at pananakit sa kanya. Bad sides kay Missy. Mapang-asar siya. Isa din yun sa nag-trigger kaya nagawa sa kanya yun. Malakas mang asar. Obviously, nasa maling relasyon siya.